Okay, magandang araw po sa lahat mga idol, lalo na sa ating mga solid supporter at listener. Sa ngayon, meron tayong upload dito sa Agimat Stories. Tungkol ito sa kwento ng isang malakas na antingero na mayroong napakadelikadong misyon sa loob ng isang kulungan. Again, remastered po ito mga idol. Meron tayong idinagdag para mas mapaganda yung kwento natin at para hindi din tayo ma-flag ng YouTube policies bilang inauthentic o iba pang mass produce, mga ganun po. Kailangan nating maiwasan, kaya kailangan natin na magsalita mga idol. Sana patuloy nyong tangkilikin at pakinggan yung mga kwento natin mga idol. And nais kong pasalamatan ang lahat ng mga OFW sa buong mundo, mga beaker, mga security guard sa buong Pilipinas, blind community, sa mga beaker, sa mga driver, sa aking mga kaibigan po dito, sa mga kasamahan ko, guro, kasamahan kong mga instructor, guro sa BIT, Balite Institute of Technology International College. So shout out po sa lahat. And sa aking mga mga pinsan ko po dito, nagpa-shout out po, lalo na sa aking mga bari-bari dito, kay Adib, kay Gabriel, at sa lahat ng aking mga kasama sa pagsagawa ng mga content doon sa ating Facebook. Nagpa-shoutout po. And yung ating Supremo, paalala kong muli mga idol, malapit na tayong maka-reapply, baka bukas o sa makalawa. Sana tulungan niyo ako magdasal na ma-approve tayo mga idol. And doon sa ang Supremo, doon natin i-upload yung mga mga idol, yung mga compilation natin sa kwento ni Butchok, Nanay Kanida, Aroma, at lalo na sa badong na kwento natin. Doon natin i-upload ang lahat mga idol. Sana pag na tanggap yon bilang monetize muli, doon ko i-upload ang lahat. Kapag hindi naman mga idol, wala tayong magagawa. Doon dito sa Agimat Stories ko na i-upload ang mga compilation natin. So ngayon mga idol, simulan na po natin ang kwento ng isang napakalakas na antingero na mayroong misyon sa isang napakadelikadong kulungan. May isang antingero ang lihim na kinausap ng isa doon sa mga pinakamataas na opisyalis ng bayan ng San Juanico. Nakiusap ito doon sa antingero na tulungan ang mga ito sa kanilang malaking problema sa kanilang bayan. At tungkol sa pagsugpo doon sa ibang mga opisyalis mismo ng bayan na siyang nagpasimuno sa kaguluhan at kasamaan, wika ng opisyal sa kanya: kahit na gaanong kalaking halaga, babayaran ka namin, Ginoo. Basta pumayag ka lamang sa misyon na ito. Hindi lamang ito para sa kapakanan namin, kundi para din ito sa kapakanan ng lahat at sa kaligtasan ng lahat ng mga tao dito sa bayan na ito. Kami na ang bahala sa iyo sa loob. Kailangan namin na gawin ito para sa kapayapaan ng bayan ng San Juanico. At dahil na rin sa sobrang kasamaan na ng mga opisyalis na ito, kailangan ng wakasan ang kanilang kasamaan at buhay. At dahil na rin sa dahilan ng opisyal ng bayan, napapayag din ang antingero. At dahil rin sa laki ng kabayaran, pumayag ito sa kakaibang misyon at napakadelikadong misyon sa loob ng isang kulungan. Ang bilibid ng bayan ng San Juanico ay kilalang kulungan ng iba't ibang mga kampon ng kadiliman. Hindi lamang mga masasamang loob ang mga nakapiit sa kulungan na ito. May mga kumakalat pang balita na kulungan din ito ng mga kampon ng demonyo na tulad ng mga aswang, pati pa nga mga barangan at manlalason. Malawak ang kulungan na ito na kayang magkasya ng 1,000 mga preso.
Maraming bantay din ang buong lugar dahil nga sa mga high value na mga nakapiit sa lugar na ito. Napakalawak din ng kaloob-looban ng kulungan bukod pa sa mga silda sa loob. Mayroon ding mga talahib sa loob ng kulungan. May mga kakahuyan kasi doon sa loob ng kulungan na umabot ng kalahating kilometro ang lawak at bukod sa mga priso at doon sa mga bantay ng kulungan, mayroon pang kakaibang mga nilalang ang naninirahan sa loob ng bilibid ng San Juanico. Kakaibang mga nilalang, kakaiba ang bagsik ng mga ito. Marami kasing mga facilities ang mga nasa loob dahil na rin sa mayor ng bayan. Sinadya niya ang ganitong uri ng kulungan para makapagtayo siya doon sa loob ng mga establishmento. Malaya din ang mayor na nakapagpuslit ng kilo-kilong mga druga sa loob at pati na rin sa labas ng kulungang ito. Hawak niya ang pamamahala dito, kasama at kasabwat ang iilan sa mga pulis. Itong si Mayor Delfin, may mga kaalaman din ito sa mga orasyon, dasal at mga buhay na salita. Namana pa ito ng mayor sa kanyang namayapang lulo. Kaya nga, nagawa nitong maikulong ang mga bawat kataong may kakayahan din na tulad niya dahil nga sa kanyang tangan-tangan. Ngunit hindi lahat ng mga nakakulong ay mayroong kasalanan. Kahit na mga albularyo at mga antingero na sa tingin ng mayor na balakid sa kanyang mga plano, ipinakulong din ito. Isa na sa mga naging biktima ng mayor, itong si Tatay Gado. Kilala at malakas na albularyo at antingero itong si Tatay Gado. Ngunit minsan, nakabangga niya ang mga tauhan itong si Mayor Delfin. At sa pag-aakalang balakid ito sa kanilang mga negosyo at plano, pinahuli niya ang albularyo kahit na wala itong kasalanan. Ang ilan naman sa loob ng kulungan na mga priso, pinakinabangan din ito ng mayor. Pinagagawa niya ang mga ito ng kasamaan tuwing gabi. Lihim na ilabas niya ang mga ito at gumagala sa buong bayan, pati na rin doon sa kabilang mga lugar. At pagkatapos, lihim din na babalik ang mga ito doon sa loob ng kulungan. Ilang taon na itong ginagawa nitong si Mayor Delfin, kaya sa paglipas ng mga maraming taon, lalo itong nagkamkam ng kayamanan. Bukod kasi sa mayroong kaalaman itong si Mayor Delfin sa mga aral sa kaliwa at kanan, mayroon pa itong laging kasama na malalakas din ang mga kaalaman. Katulad nitong si Dudo, isang medyo may katandaan, ngunit malakas ang mga kaalaman sa orasyon at mayroong tangan na malakas na mutya. Kaya nga, madalas matatalo nila at maikulong ang mga taong may kaalaman sa mga ganitong aral dahil malakas din ang mga kasama ng mayor. Bukod pa nitong kay Dudo, laging kasama din ng mayor ang kanyang kinikilalang bodyguard na antingero, itong si Valiente. Sa taas na 6 na talampakan at 6 na pulgada, bukod pa sa laki at bato-bato nitong katawan, nakakatakot ang hitsura ng taong ito. Sabi nila na hawak ng taong ito ang mutya ng ngipin ng kalabaw na nagbigay nito ng kakaibang kalakasan. Sa loob naman ng kulungan, may mga pangyayaring kababalaghan ang walang mga kasagutan, tulad ng mga pagkamatay ng mga priso dahil sa pag-atake ng mga halimaw o aswang. Naghihinala ang iilan sa mga priso doon sa loob na maaring nasa loob lamang ng kulungan. Naglulungga ang aswang na ito at lihim na umaatake sa lahat ng mga priso tuwing gabi. May mga sabi-sabi din na kusang pinapapasok ang mga aswang at inutusan ang mga ito ng isang kilalang personalidad sa loob ng kulungan para likidahin ang mga prisong nakabangga ng mayor. Araw ng Sabado, kaharap nitong si Hippie Mendoza at ng warden na si Warden Domingo, ang isang matipunong lalaki na kakapasok lamang ngayong araw sa kulungan na iyon.
Nakapatay daw ito doon sa kanilang bukirin. Ngunit paliwanag naman ng nahuling lalaki na ang kanyang pinatay ay isang mabagsik na barangan. Ipinaghiganti lamang nito ang naging kamatayan ng kanyang lolo. Ngunit hindi nga ito pinapaniwalaan ng mga pulis. Ang tangkad nitong si Jackal ay 6 na talampakan at 1 pulgada. Mahaba ang kanyang kulot-kulot na buhok. Hindi ordinaryong tao itong si Jackal. Isa itong antingero na mayroong tangan na mga mutya ng kampana, saging at limatok. Kinatatakutan na ang binatang ito doon sa kanilang bukirin ng mga kampo ng kadiliman, tulad ng mga aswang. Nang mapag-alaman itong si Jackal ang mga kaganapan sa loob ng kulungan sa bayan na ito, mas pinili nitong sumama at magpakulong ng kusa. Dahil kung nanaisin niyang tumakas galing sa mga pulis, kayang-kaya niya itong gawin. Nakakulong din kasi ang kanyang tiyuhin sa kulungan na ito dahil lamang sa isang krimen na hindi nito ginawa. Sa isip nitong si Jackal na gawin na niya ang matagal na niyang pinaplano at inaasam-asam. Isa sa mga dahilan ng kanyang pagiging antingero ay para maipaghiganti ang kamatayan ng kanyang ama na isa ring antingero nung unang mga panahon. Namatay kasi ang kanyang ama sa kulungan na ito at naglaho na lamang na parang bula ang kaso ng kanyang ama. Matapos na maipaliwanag kay Jackal ang lahat ng mga alituntunin sa loob ng prisuhan, dinala na ito sa loob at nagulantang itong si Jackal sa sobrang lapad ng loob ng kulungan. Sa unahan pa nito, nandoon ang mga kakahuyan at ang mga talahiban. Hindi naman basta-basta na makakatakas ang mga priso dahil sa paligid ng kulungan may bakod na gawa sa simento, habang mayroong mga matatalas na bagay sa dulo ng bakod. Bukod pa nito, maraming mga bantay ang nandoon sa dulo ng kulungan. Ngunit hindi maikaila na kayang-kayang makagawa ng pagpatay sa loob ng kulungan na ito dahil nga sa sistema ng lugar. Dinala na itong si Jackal kasama din ang isa pang priso na kasabayan niya, itong si Bowie. Kasong pagpatay din ang kinakaharap nito ngayon. Sa kanilang dinadaanan, maraming mga bilanggo ang nasa labas at naglalaro ang mga ito ng iba't ibang uri ng palaro. May mga nagbuboksing, basketball at volleyball. Mayroon ding gym sa gilid ng prisuhan kung saan pwede kang magpapawis. Tulad ng mga baguhan, mariin na nakatitig sa kanila ang mga prisong bawat madaanan nila ni Jackal. Hindi naman nagpasindak itong si Jackal. Sa isip nito, wala siyang kinatatakutan sinuman sa loob ng bilangguan na ito. Makalipas ang ilang mga minuto, tuluyang nakarating na ang mga ito doon sa kanilang nakatukang silda, ang silda 13. Mayroon ng naunang 6 na mga bilanggo ang nandoon. Katulad din ng kanilang mga kaso ang kinakaharap ng mga ito. Kaya batid nitong si Jackal na mga halang ang kaluluwa ng mga ito. Medyo may kalakihan naman ang sildang iyon. Agad naman na mabanaag mo sa mga mukha ng mga priso ang katigasan ng kanilang mga katauhan. Ngunit hindi naman nagpasindak sina Jackal at Bowie. Mas malaki ang katawan ni Jackal kumpara sa mga ito. Kung may gagawin man ang mga ito na masama sa kanila, sa isip nitong si Jackal, baka habang buhay na pagsisihan ng mga ito ang kanilang gagawin. Makalipas ang ilang mga minuto, nakikiramdaman lamang ang mga preso. Ngunit nang makapwisto na sina Jackal, lumapit sa kanila ang isang medyo may katandaan. Nagtanong agad ito sa kanila kung ano-ano na ang mga ipinagtatanong nito tungkol sa mga nagawa nilang pagpatay at kung bakit. Nagpakilala din ang mga ito at nakikipagkaibigan maliban lamang doon sa dalawang nasa sulok na mariin na nakatitig sa kanila. Hindi naglaon, nagiging magaan ang loob nila ni Jackal at Bowie doon sa apat.
Dahil sa tingin ng mga ito, nakikipagkaibigan ang 4 ng mga priso sa kanila na walang pag-alinlangan. Wika nitong si Jackal. Manong Gaspar, mukhang hindi yata masaya ang 2 mong kasama na nandirito kami. Mukhang masama yata ang timpla ng kanilang mga mukha. Sagot naman ng matanda na medyo napapangiti na rin. Ay nako, ganyan talaga ang 2 iyan, mga kaibigan. Sa ilang buwan na nakakasama namin ang mga iyan, hindi rin namin makakasundo ang mga pag-uugali ng mga iyan. Kaya pinabayaan na lamang namin at kapag tinutupak ang mga iyan, hindi na namin pinapansin. Ngunit hindi pa sila natatapos sa kanilang usapan. Nakita nila ni Jackal na naglalakad na ang 2 papalapit sa kanila. Wika agad nung isang medyo may kalakihan ang katawan. Manong Gaspar, hindi ko gusto ang mga inaasal ng 2 ito. At sa kamukhang kami yata ang pinag-uusapan ninyo. Bakit? Sino ba ang 2 ito? Habang nakaturo ang isang daliri kay Jackal, kaya wika nitong si Jackal. Huwag kang magtuturo sa akin, kaibigan. Baka sa susunod, babaliin ko na ang mga daliri mo. At tumayo na ngang tuluyan itong si Jackal pagkatapos mariin na nakipagtitigan doon sa 2. Ngunit talagang makukulit ang mga ito kahit na inawat na ni Manong Gaspar ang 2. Walang pakundangan na pinagmumura na itong si Jackal habang naghamon. Kaya sagot ni Jackal doon sa matandang si Manong Gaspar. Manong Gaspar, labas kayo sa gagawin ko sa mga ito. Huwag kayong makialam kung ayaw ninyong madamay. Itong si Boy, agad itong nakaramdam ng sigalot. Agad din itong tumayo at humanda. Kahit na ngayong araw pa lamang sila nagkakilala ni Jackal, mas papanigan niya ang bagong kaibigan kumpara doon sa 2 mga preso. Wikang muli nitong si Jackal doon sa mga papaataking 2 sa kanya. Walang sisihan mga kaibigan. Bibigyan ko kayo ngayon ng leksyon na hinding-hindi ninyo makakalimutan. Agad nang nagpakawala ng mga sapak ang isang mayroong kalakihan na katawan. Kaya nga, walang pakundangan na hinahamon nito si Jackal sa kadahilanan na mas malapad ang katawan nito kumpara sa kanya. Ngunit bago pa tumama ang suntok nito, puntirya sa mukha ni Jackal, biglang napaigik na lamang ito kahit na sina Manong Gaspar at ang mga kasamahan ng mga ito na mga preso. Hindi nila nakita ang ginawang pagsuntok ni Jackal dahil sa sobrang bilis. Mas nauna pa ngang sumuntok ang isang kalaban kay Jackal, ngunit mas naunang tumama pa ang suntok nito sa tagiliran ng kalabang preso. Sa lakas ng pagkasuntok na iyon, nagsusuka na ang kalabang preso habang napaluhod at parang tinibag na puno ng saging. Nabali ang isang buto nito sa tadyang dahil sa lakas at tuluyan na itong napasubsob at nawala ng malay. Ang lahat ng mga nakasaksi halos hindi makapaniwala ang mga ito. Isang suntok lamang ang binitiwan nitong si Jackal, ngunit agad na bumulagta ang isang preso. Hindi mahina ang presong ito. Katunayan pa nga, lumalaban ito doon sa loob ng kulungan. Isang beses sa isang linggo, mayroon kasing mga palaban doon sa loob ng kulungan. Kaya alam ng mga ito na malakas ang presong napatumba nitong si Jackal at matibay ang katawan. Itong si Boy, napahawak na lamang ito sa kanyang bibig at napatitig kay Jackal sa kanyang pakiwari. Hindi ito ordinaryong tao. Ngunit ang isa sa 2 mga preso, kahit na nakita na kung paano pinabagsak ni Jackal ang isang kasamahan nito, mayroon itong binunot sa kanyang higaan na patalim at pagkatapos mabilis na inatake ng mga pagsaksak itong si Jackal. Ngunit walang pag-alinlangan
na sinalo ni Jackal ang kamay ng preso at binali nito ang isang daliri sa kamay na siyang nagiging dahilan para mapasigaw ito ng napakalakas. Umagaw agad ng atensyon ang pagsigaw na iyon ng isang preso na naging dahilan para mabulabog ang mga presong kalapit ng kanilang silda. Ngunit kakaiba din ang mga preso sa piitan na ito dahil kahit na magkakalaban ay nagtutulungan naman ang mga ito para hindi sila maparusahan ng mga pulis. Mayroong 4 na mga gwardya ang lumapit sa kanilang silda ni Jackal. Ngunit tulad ng mga naunang mga insidente, naabutan nilang nakahiga ang mga preso at ang 2 nabugbog ni Jackal. Nagkukunwaring natutulog ang mga ito at tinitiis lamang ang mga naramdamang sakit sa katawan. Nagtatanong ang isa sa 4 na mga bantay. Kapansin-pansin din agad ang katangkaran nito sa karamihan. Sa tingin nitong si Jackal, kulang-kulang nasa 7 talampakan ang tangkad nito at malaki pa ang pangangatawan. Buong aruganting nagtatanong ito sa kanila. Wika nito, "Sino naman sa inyo ang parang pusang napasigaw? Alam kong walang aamin sa inyo. Ngunit tandaan ninyo ito. Kung makakarinig pa akong muli ng sigaw at makakabulabog pa kayo, makakatikim na kayong lahat sa akin." At pagkatapos, naglalakad na ito palayo sa kanila. Ayon kay Manong Gaspar, ang gwardyang iyon ang pinakabayolente at madalas na nangbugbog ng mga presong gumagawa ng mga kalukuhan doon sa loob. Ilang sandali lamang nang makaalis na ang mga gwardya, nilapitan ni Jackal ang 2 naglakas loob na hamunin siya, habang namimilipit pa rin ang mga ito dahil sa naramdamang sakit, lalo na ang isang nabalian ng daliri. Humihingi na ang mga ito ng kapatawaran kay Jackal at pasensya. Lumipas ang mga minuto, oras na ng kanilang hapunan. Maraming mga gwardya ang umaalalay doon sa mga preso. Hiwa-hiwalay ang kainan ng mga preso depende sa kanilang mga nagawang kaso. Pinaghiwalay din ang mga grupong mayroong mga alitan. Umalat na ang kadiliman sa bilangguan na iyon. Kakaunting ilaw lamang ang nasa paligid. Ngunit nagsisimulang umaaligid na din doon ang mga gwardya. At ang ipinagtataka nitong si Jackal kung bakit may iilang mga preso ang malayang nakakalabas ng kani-kanilang mga silda. Mariin na nagmanman itong si Jackal hanggang sa mapalingon ito nang magsalita itong si Bowie. Wika nito, "Kaibigan, mukhang pariho ang laman ng ating isipan at mga katanungan. Mukha talagang mayroong hindi kaya-ayang mga kaganapan dito sa loob ng bilangguan na ito. Ano kaya ang mga pinaggagawa ng mga presong nasa labas ng silda? Ilan sa mga ito papunta doon sa mga kakawyan? Ano naman ang kanilang ginagawa doon?" Bumalik na lamang ang mga ito sa kanilang mga higaan nang mayroong mga gwardya ang dumaan sa kanilang silda. Ngunit bago natulog itong si Jackal, plano na nito kinabukasan. Sisimulan na niya ang mga pag-iimbestiga. Sa kalagitnaan ng pagtulog ng mga ito, naalimpungatan itong si Jackal nang biglang mag-iinit ang kanyang suot na medalyon. Nagpapungas-pungas na bumangon itong si Jackal habang nag-uusal agad ng ilang mga dasal at mga orasyon. Pagkatapos dahan-dahan na lumapit ito doon sa rihas ng silda at sinilip ang labas. Sa mga ganitong pagkakataon kasi, kapag mag-iinit ang kanyang suot na kwintas, ang ibig sabihin noon may mga kampo ng kadiliman ang malapit lamang sa kanyang kinaroroonan. Ilang sandaling sinipat-sipat niya ang labas hanggang sa masanay na ang kanyang mata sa kadiliman. Napatitig itong si Jackal doon sa ibabaw ng mga puno ng kahoy. Doon sa unahan, nakita niya
ang iilan sa mga malalaking ibon ang nagpalipad-lipad. Ngunit batid ditong si Jackal na hindi mga ordinaryong ibon ang mga iyon. Ramdam niya kasi ang mga kasamaan ng mga puwersa ng mga ito naggaling sa puwersa ng kadiliman. Hanggang sa makita niya ang tatlong mga nilalang ang napakabilis na umibis doon sa unahan. Napakabilis ng takbo ng mga ito na parang sa loob lamang ng 5 mga segundo agad nang nakarating ang mga ito doon sa isang nakahiwalay na gusali na nasa gilid doon sa mga kakahuyan. Ilang minutong pang nagmanman itong si Jackal doon sa labas ng selda. At nang magsialisa na din ang mga malalaking mga ibon doon sa ibabaw ng mga malalaking puno ng kahoy, nagpas siyang muling matutulog muli itong si Jackal. Iniisip niya ngayon kung ano ang ibig ipahiwatig ng kanyang mga nakikita doon sa labas. Kinabukasan, maagang nagising ang mga ito. Mayroong mga nakatukang gawain ang bawat isa sa kanila. Doon din sa gawing gilid ng bakuran ng kulungan na iyon. May mga pinabubungkal ang mga priso doon tuwing umaga. Kasama na itong si Jackal sa mga ito. Ngunit simula sa paglabas ng kanilang silda itong si Jackal, nagiging mailap na at matulis ang mga titig nito sa buong paligid ng kulungan. Minanmanan niya bawat madadaanan at pati na roon sa kakahuyan. Palaisipan talaga kay Jackal kung anong mga kababalaghan ang nandoon. Makalipas ang ilang mga sandali, tinawag na ang kanilang grupo para sa tuka sa umagang iyon. Sila ang mauna para magtatrabaho doon sa gilid ng bahagi ng kulungan. Kasama nila ang mga nakakulong simula sa silda 1 hanggang sa silda 12. Nasilayan agad ni Jackal ang bangis ng mga itsura ng mga prisong kasabayan. Ngunit kampante naman ang grupo nila ni Jackal na walang anumang mangyayaring gulo dahil sa mga nasabing silda. Walang namumuong bangayan at tensyon. Pagdating nila doon sa lugar, maraming mga gwardya na ang mga nakapwisto. Nandoon na din ang gwardyang sinasabi nilang hari at madalas na nang bugbog sa mga preso. Makalipas ang ilang mga minuto, nagsimulang magtatrabaho na ang mga ito. Ngunit itong si Jackal, panakanakang pasulyap-sulyap ito doon sa mga kakahuyan. May nakikita siyang 4 na pares ang mga nagdadala sa mga nabungkal nilang lupa papunta doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Ngunit ang ipinagtataka nitong si Jackal, mayroon siyang naramdaman na kakaibang puwersa sa buong paligid. Puwersa ito ng kadiliman, ngunit hindi niya mawari kung saan ito nanggagaling. Ngunit sigurado itong si Jackal na malapit lamang sa kanya ang pinanggagalingan ng puwersang iyon. Nag-iinit din ang kanyang suot na kwintas, kaya ang ginawa niya, mabilis na nag-uusal ng mga orasyon at pagkatapos pilit niyang hinagilap sa buong paligid ang pinanggagalingan ng puwersang iyon. Tanging mga pulis na bantay at mga preso ang nasa paligid, kaya tiyak ni Jackal na isa man sa mga ito nanggagaling ang kanyang naramdaman na puwersa ng kadiliman. Gumawa agad ng paraan itong si Jackal. Nagpakita ito ng gilas at lakas para mapansin ng mga nagbabantay. Nais niyang mapabilang doon sa mga prisong naghakot ng mga lupa papunta doon sa kalubluuban ng kakahuyan. At hindi naglaon, agad ngang napabilang itong si Jackal sa mga ito. Lihim siyang natuwa at agad na sumabay doon sa mga naghakot. Kasama niya at kasabayan ang isa pang priso na sa tingin itong si Jackal matagal na sa gawain na iyon. Ngunit nang makalapit na ang mga ito, papasok doon sa kakahuyan, hinarang ang 2 ng 4 na mga gwardya. Wika agad nito sa kasamahan nitong si Jackal. "Pito, mukhang baguhan yata ang kasama mo ngayon. Alam na ba niya ang mga alintuntunin na dapat sundin sa trabaho ninyo?"
Sagot naman ng kasama nitong si Jackal. Ngayon pa lamang ito napabilang sa amin. Mukhang hindi pa nasabi ni Valiente ang mga batas sa kanya. Kaya sagot naman ng gwardya. Anak ng tipaklong, ang dambuhalang iyon. Malaki nga ang katawan ngunit kapiranggot ang pag-iisip. Tinawag itong si Jackal at wikang muli ng gwardya. Alam mo ba to? Hindi madali ang mapabilang sa mga maghakot papunta dito sa loob ng kakahuyan. Dahil marami kang dapat na isaalang-alang at susundin na mga batas. Dinala itong si Jackal doon sa malit na kubo at ipinaliwanag ang lahat. Ang tanging trabaho ng mga ito, itapon ang mga lupa doon kung saan nakatukang ilagay ang mga ito. At pagkatapos, wala na silang iba pang gagawin. Lumabas at kumuha na naman ng mga binungkal na mga lupa. Hindi sila pwedeng sumuot doon sa ibang bahagi ng kakahuyan. Hindi sila pwedeng gumala doon. Kung sakaling may makita man ang mga ito na mga kahinahinalang mga bagay, itikom ang kanilang bibig. Dahil lahat ng mga sumuway sa kanilang mga kautusan, kamatayan ang magiging kaparusahan. Tango lamang ng tango itong si Jackal. Nangangako na susundin lahat ng mga alituntunin. Kaya hindi naglaon, pinapayagan na din ang mga ito na makapasok doon sa kakahuyan. Pagkapasok pa lamang itong si Jackal, agad niyang naramdaman ang pag-iinit ng kanyang suot na kwintas. Kakaiba din agad ang naramdaman itong si Jackal. Kaya sa isip niya, may mali sa kalubluuban ng gubat na ito. Ang nasa isip ngayon nitong si Jackal, kailangan niyang malaman at imbestigahan ang lahat na ito. Ngunit nagpapatuloy lamang ang mga ito sa kanilang mga nakatukang gawain. May mga nakakasalubong ang mga ito na tulad nilang may dalang kariton din na lagayan ng mga lupa. Ngunit napakatahimik ng mga ito at hindi man lamang nag-uusap. Tanong nitong si Jackal doon sa kanyang kasama. Matanong ko lamang kaibigan, ilang taon ka na sa ganitong gawain? Ngunit tumitig lamang ito kay Jackal at mahinang sagot nito. Huwag kang magsalita dahil nakikita at naririnig ka nila. Kaya sagot naman itong si Jackal. Ano naman ang ibig mong sabihin? Sino ang makakarinig sa atin at makakita? Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi na nagsalita pa ang kasamahan ni Jackal. Kaya piniling manahimik na lamang din ito. Batid ni Jackal na may mga kababalaghan ang mga nangyayari sa kakahuyan na ito. Nakikiramdam at malikot ang mga mata nitong si Jackal hanggang sa makarating ang mga ito doon sa tambakan ng mga lupa. Habang ginagawa nila ang mga paglalagay ng mga lupa doon sa unahan ng mga kakahuyan, may nasipat na parang kubo ang mga ito. Tinitigan ito ng mabuti ni Jackal hanggang sa sawayin na siya ng kanyang kasama. Kaibigan, tigilan mo na ang mga iyan. Malilintikan tayo at pati ako ay madamay pa. Napangiti na lamang itong si Jackal at pagkatapos nang makita na niya ang mga kasamahan na paparating sa kanilang kinaroroonan, walang sabi-sabing pinitik nitong si Jackal ang liig ng kanyang kasama. Pagkatapos noon, para itong tinibag na puno ng saging na agad na bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Pagkatapos noon, mabilis nang nagtago itong si Jackal sa likod ng mga puno ng kahoy at nakikiramdam. Ngayon, ang nasa isip ni Jackal, gagawin na niya ang kanyang misyon. Kailangan niyang tuklasin ang mahiwagang nakabalot sa kulungan na ito at mapanagot ang mga may sala. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, gulat na gulat ang kanilang mga kasamahan nang makita ang isa nilang kasama na nakabulagta at walang malay. Nagtataka din ang mga ito kung bakit biglang nawawala itong si Jackal. Ang buong akala ng mga ito na may umatake sa kanila.
Hindi lingid sa kanilang kaalaman na may mga aswang silang kapiling na nandoon sa kulungan na iyon. Nagkatitigan agad ang mga ito at pagkatapos mabilis nang lumabas sa kakahuyan, bitbit ang walang malay na katawan ng kanilang kasama. Agad nilang ibinalita ang mga nangyayari doon sa loob ng kakahuyan. Habang itong si Jackal, agad na niyang sinuyod ang kaloob-looban ng kakahuyan at pinuntahan agad ang kubo na nakita. Ngunit pagkarating pa lamang nitong si Jackal, agad na nakaamoy ng masangsang na baho itong si Jackal doon sa paligid. Kaya mabilis siyang nagkarga ng mga orasyon. Batid niyang mayroong mga nangyayaring hindi kaya-aya sa lugar na ito. Nang umikot itong si Jackal sa likod ng kubo, tumambad sa kanya ang ilang mga bangkay na nakagapos pa ang mga ito. Ngunit wala na ang mga lamang loob ng mga ito. Napatakip agad sa ilong itong si Jackal. Batid niyang mga priso ang mga bangkay na ito base na rin sa mga kasuotan. Hindi na nakayanan pa ni Jackal ang naamoy na baho, kaya mabilis itong umikot doon sa kabila. At nang makita niyang nakabukas ang pintuan ng kubo, agad na sumilip at pumasok na ito sa loob. At muling nagulat itong si Jackal sa kanyang nakita. Dahil doon sa loob, may nakita siyang hagdan pababa. Kaya walang pag-alinlangan na bumaba itong si Jackal. At doon, nakita pa niya ang ilang mga bangkay. Ngunit nakakatay ang mga ito ng maayos. Malawak din ang kaloob-looban sa ilalim ng kubo. May mga nakikita siyang ilang mga misa at ilang mga kagamitan na pangkatay. Ngunit bago pa makalis doon itong si Jackal, biglang mayroong dalawang nilalang ang sumingasing at buong bangis na inatake agad itong si Jackal. Napakabaho at napakapangit ng hitsura ng mga ito at alam agad ni Jackal na mga aswang ang dalawa. Mabilis naman ang naging tugon nitong si Jackal. Nakapagkarga na siya ng kanyang tangan ng mga mutya, kaya agad niyang sinapak ang papaataking isa na tinamaan naman niya sa may ulo. Agad itong tumimbuwang at nawalan agad ng malay pagbagsak nito sa lupa. Habang ang isa pang nilalang nagawa na siyang makubawan galing sa kanyang likuran. Agad nagsimula na itong pagkakalmutin itong si Jackal. Maagap naman ang antingero. Agad niyang hinawakan ang ulo ng aswang at iniampas doon sa sahig at buo nitong katawan. Matapos niya itong gawin, hinawakan pa ni Jackal ang ulo nito at 2 beses na pinag-uuntog niya ito sa sahig. Basag ang bungo ng aswang at agad na nawalan ito ng buhay. Matapos iyon, muling hinahalughog niya ang loob ng sekretong lugar na iyon at nakita niya ang ilang mga maliliit na mga libro. Nagulat itong si Jackal nang may makita ito doon at mabasa na mga pangalan. At batid niyang mga pangalan ang mga iyon ng kanilang mga nabiktima at bibiktimahin pa. Habang doon naman sa isa pang mas maliit na kwaderno, nabasa nitong si Jackal ang ilang mga nakasulat doon na mga pangalan. At pakiwari niya, mga pangalan ang mga iyon ng isang organisasyon na naghahari sa loob ng kulungan na iyon at gumagawa ng mga kasamaan. Malaking ebidensya na ang daladala ni Jackal at magagamit niya ito para matuntun pa ang mga sangkot sa anomalya sa loob ng kulungan na iyon. Makalipas ang ilang mga minuto, mabilis na binitbit ni Jackal ang mga bangkay ng mga aswang at tuluyan na siyang lumabas ng lugar na iyon. Mabilis din niyang inilibing ang 2 mga bangkay pagkatapos nagtatago na ito doon sa loob ng mga kakahuyan. Samantalang makalipas ang ilang mga minuto, may nakitang mga pulis itong si Jackal na mabilis na pumasok doon sa kakahuyan. At kasama sa mga ito, sina Warden Domingo at ang gwardyang kanang kamay nito si Valiente. Kasama din ang ilan sa mga tauhan ng mga pulis. Nakita niyang mabilis na papunta ang mga ito
doon sa kubo. Nanatiling nagtatago itong si Jackal at mariin lamang na nagmanman sa buong paligid at sa galaw ng mga pulis na iyon. Nakita nitong si Jackal na pumasok ang mga ito doon sa loob ng kubo. Kitang-kita iyon lahat ni Jackal hanggang sa muling lumabas na itong sina Warden Domingo at pagkatapos nakita niyang nagpupuyos na ito sa galit. Masama agad ang hinala nitong si Warden Domingo sa pagkawala ng dalawa niyang tauhan na mga aswang. Agad na wika nito kay Valiente. "Valiente, masama ang aking hinala. Mayroong naglakas loob na galawin ang aking mga pinagkaingatan na bagay. Mukhang may lihim na nag-iimbestiga sa ating mga kilos. Sabihin mo sa lahat ng ating mga tauhan na halugugin nila ang buong kakahuyan. Hanapin ang pangas. Nawala ang dalawang mga maliliit na libro na napakahalaga at hindi pwedeng mapasa kamay ng iba ang mga iyon. Dahil kung mangyayari, katapusan na natin lahat. Masyado kayong pabaya. Kailangan na mabawi natin iyon. Kung sino man ang may hawak, patayin ito." Mabilis naman na kumilos ang lahat ng mga ito na pinangungunahan nitong si Valiente. Kumalat din agad ang balita tungkol sa isang priso na gumagala sa loob ng kulungan. Pinaimbestigahan agad ang mga priso sa kulungan na iyon at napag-alaman nilang si Jackal ang nawawala at pinaghihinalaan ng mga ito. Gumagawa agad ang mga ito ng pag-iimbestiga tungkol sa pinanggagalingan nitong si Jackal. Ngunit tanging nakuha ng mga pulis na impormasyon na nakulong ito dahil sa isang kasong pagpatay. Kaya may hinala na ang grupo nila ni Warden Domingo na planado ang lahat. Kumilos agad ang mga bantay. Pinangunahan ang mga ito nitong si Valiente at ng isang matandang si Tata Ibo, ang pinagkakatiwalaan ni Warden Domingo sa lahat ng mga gagawin nila kapag tungkol sa mga ganitong kaso. May tiwala itong si Warden Domingo na mahahanap nila itong si Jackal dahil malakas ang kakayahan sa mga orasyon nitong si Tata Ibo. Nang mapag-alaman naman ang lahat ng mga ito nila ni Tatay Gado, agad na lihim na rin na kumikilos ang mga ito hanggang sa magkakaroon ng pagkakataon na magkausap sina Tatay Gado at itong si Bowie. Agad na napag-alaman ng matanda na maaaring gumagawa na ng paraan itong si Jackal at kailangan nito ang kanilang tulong. Wika nitong si Tatay Gado. "Kailangan ko munang makausap si Hippie Mendoza, Bowie. Kailangan na walang makakaalam sa ating mga hakbang na gagawin. Delikado. Nagkalat na ang mga kakampi at mga tauhan ni Warden Domingo sa kulungan na ito. Samantalang doon naman sa loob ng kakahuyan, maingat at mariin ng hinahagilap ng mga tauhan nitong si Warden Domingo ang buong paligid ng kakahuyan. Kasama nila si Valiente at Tatay Ibo ang mahigit sa 20 mga bantay na mga pulis. Ang lahat ng mga ito ay mga tauhan ni Warden Domingo. Ang ibang mga pulis na hindi nila kasabwat, doon nila inilagay ang mga ito sa kabilang gusali ng kulungan para siguraduhin hindi sila mabubuking kung sakali ng mga ito. Nang masipat naman ni Jackal ang mga papasok doon sa kalooban ng kakahuyan ng mga pulis, mabilis nang gumawa ng mga orasyon itong si Jackal. Ginamit na din niya ang kanyang mutya para maitago ang kanyang presensya sa mga ito. Ngayon, batid na ni Jackal na maaaring hinahanap na siya ng mga ito. Hawak niya ang malaking ebidensya para sa warden na si Warden Domingo. Kaya kampante itong si Jackal na malakas ang kanilang hawak kung sakaling magkakaroon ng kaso ang mga ito. Kailangan niyang maibigay ang 2 maliliit na mga libro kay Hippie Mendoza. Napansin din agad nitong si Jackal na may kasama ang mga pulis na may tangan na kakayahan. Habang nangyayari naman ang mga bagay na iyon,
Nakipag-usap na itong si Warden Domingo sa lahat ng kanyang mga kasabwat sa loob at labas ng kulungan na iyon. Nagbarikada na ang lahat ng kanyang mga tauhan para lamang hindi makakalabas sa kulungan na iyon itong si Jackal. Samantalang sina Tatay Gado, naghanap na ito ng paraan kung paano makausap si Hippie Mendoza. Ang grupo naman nila ni Boy kasama ang dalawang mga priso na nakipagsabwatan na din nila ni Tatay Gado para sa kanilang misyon. Gumagawa na din ang mga ito ng paraan. Itong si Boy, tulad ni Jackal, lihim din itong ipinadala ng grupo nila ni Hippie Mendoza doon sa loob ng kulungan. Kumbaga, double mission ang ginawa nito. Una, manmanan itong si Jackal, at pangalawa, tulungan ito sa misyon nila na makakalap ng mga ebidensya para masampahan ng kaso ang warden at ang buong grupo ng mga ito. Doon naman sa Kakahuyan, walang pinahintulutan na makapasok doon habang ginagawa pa nila ang manhunt operation para kay Jackal. Mariin lamang na pinakiramdaman itong si Jackal ang lahat ng mga kaganapan doon sa loob ng Kakahuyan. Hanggang sa gumawa na ng paraan itong si Tatay Ibo para mahanap nila agad itong si Jackal. May mga ginagawa na itong mga orasyon at mga ritual hanggang sa makalipas pa ang ilang mga minuto. Biglang nagpalingon-lingon itong si Tatay Ibo matapos na magawa ang kanyang mga orasyon at mga ritual. At wika nito kay Valente na halos pabulong na. Valente, nasa paligid lamang ang ating hinahanap. Mag-iingat kayo dahil hindi siya pangkaraniwan. Naramdaman ko ang lakas ng kanyang puwersa. Sa Kakahuyan na nasa kanang bahagi ng ating kinaroroonan, doon nagtatago ang ating hinahanap. Nakita naman ni Jackal ang mga pangyayaring iyon. Inaasahan na niyang mawasak ng matanda ang kanyang puder at sa bulag. Inaamin niyang nakakaramdam din siya ng lakas na puwersa galing sa matandang ito. Nang makita niyang naglalakad na ang dambuhalang tao na si Valiente at nakasunod naman ang mga pulis at matanda, nakakaramdam na ng panganib itong si Jackal. Kaya humanda na ito. Kahit na naramdaman siya ng matanda, mahihirapan pa rin ang mga ito na makita siya agad dahil sa kanyang ginamit ngayon na mutya ng tagulilong. Magagamit pa rin niya ang mutya na ito dahil doon sa kalubluuban ng Kakahuyan na puno iyon ng lilim galing sa mga dahon ng mga puno ng kahoy. Kaya kampante pa rin itong si Jackal na hindi agad siya makikita ng mga kalaban. Pasensya na po mga idol, putulin muna natin ng ilang segundo yung ating kwento kasi nais kong ipaalala. At kung gusto nyong suportahan yung ating channel, kung gusto nyong magpa-member, pakihit lamang yung join button. Tuloy-tuloy na po yan mga idol kung gusto nyo kong suportahan sa ibang pamamaraan. Malaking tulong na po yan mga idol para sa akin at sa ating channel. And sa muli, paalala ko lamang mga idol, huwag niyong kalimutang mag-likes, i-share ng ating mga video, i-share ng ating upload, and sana huwag niyong kalimutang mag-comment dahil mahalaga po yun mga idol para sa aming mga content creator para mai-recommend tayo ng YouTube. So sa ngayon, ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Kapitan Jackal. Ilang sandali lamang, tumigil na ang mga pulis doon sa tapat ng kanyang pinagtataguan. Nakahanda naman itong si Jackal habang hawak ang isang tubo na napulot niya doon kanina doon sa gilid ng kubo. Ilang sandali pa, nagsasalita na itong si Tatay Ibo habang nakangiti. Wika nito, alam kong nagtatago ka lamang sa paligid kaibigan. Mas nakakabuting lumabas ka na. Hindi ka rin naman makakalayo pa sa amin. Ibigay mo na sa amin ang hawak mong 2 maliliit na libro. Baka sa ganong paraan, maaari ka pa namin na mapatawad at buhayin.
Ngunit nanatili ang katahimikan sa buong kakahuyan. Nanatiling nagmanman at nakikiramdam lamang itong si Jackal. Ngunit nakahanda na ang kanyang sarili sa maaaring mangyayaring bakbakan. Pulido na ang kanyang puder at mga orasyon. Mahigpit na din ang kanyang hawak sa dalang pamalong tubo. Ilang sandali nang manatiling tahimik itong si Jackal, agad na lumingon sa kanyang kinaroroonan ang matandang kasama ng mga pulis at uwika nito sa mga kasamaan. Diyan sa likod ng malaking puno na iyan, nandyan nagtatago ang kalaban natin ngayon. Pagkatapos noon, mabilis naman na kumilos ang mga pulis, bitbit ang mga armas ng mga ito. Agad na pinuntahan ang itinuro ng matanda. Habang ang dambuhalang gwardya, itong si Valiente, bitbit ang isang matalim na armas, agad itong tumakbo. Napakabilis ng kilos nito na sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang naabot nito ang likuran ng punong pinagtataguan nitong si Jackal. Ngunit bago pa maunahan itong si Jackal ng mga pulis, mabilis nang gumulong ito. Ngunit doon pa rin ito dumaan sa mga lilim ng mga puno para hindi makita ang kanyang katawan at mapanatili ang bisa ng kanyang gamit na mutya. Sa kanyang ginawa, walang nakakakita sa kanya, kaya malaya niyang napalo ang dalawang mga pulis na nasa unahang bahagi ng grupo ng mga ito. Basag agad ang tuhod ng isa sa mga ito at naghihiyaw ito dahil sa naramdamang sakit. Agara na din na bumagsak pa ang isang pulis nang tamaan ito ng pagpalo ni Jackal sa ulo. Pagbagsak nito sa lupa, agad na itong nangingisay. Gulat na gulat ang mga pulis sa buong kaganapan. Palaisipan sa kanila kung bakit biglang nagbagsakan na lamang ang kanilang dalawang kasama. Ngunit wala naman silang nakikitang anumang nilalang ang umaatake sa mga ito. Pati itong si Valiente, nagulantang ito sa mga pangyayari. Habang itong si Tatay Ibo, nagsisigaw na ito habang nakasunod sa mga pulis. Tumabay muna kayo. May hawak na mutya ang ating kalaban, kaya hindi ninyo nakikita ito. Habang papalapit itong si Tatay Ibo, may mga isinaboy na ito na mga pulbo sa buong paligid, kasabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Matapos lamang iyon, agad na nilang nasipat itong si Jackal na mabilis nang tumakbo papasuot pa sa kaloob-looban ng kakahuyan na iyon. Agad naman na pinagbabaril na itong si Jackal ng mga pulis, habang itong si Valiente nagmumura na ito at mabilis na sinusundan itong si Jackal, habang galit at gigil na mahuli ang priso. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi nagiging balakid kay Jackal ang mga ginawang pagputok ng mga baril na iyon. Matapos lamang ang ilang mga metrong pagtakbo nito, agad din itong nagtago sa likod ng mga puno ng kahoy at muling ginamit ang mutya ng tagulilong. Kaya itong si Valiente, agad na napatigil ito sa paghabol at sinipat-sipat agad ang buong kapaligiran ng kakahuyan. Wika nito kay Tatay Ibo. Tatay Ibo, anong klaseng mutya ang kanyang gamit ngayon? Sa tingin ko, Valiente, mutya ng tagulilong ang kanyang ginamit. Mas malakas ito dito sa loob ng kakahuyan, kung saan mas maraming lilim siyang mapagtataguan. Kaya kailangan na talasan ninyo ang inyong mga pandinig at paningin at pakiramdam. Nagtatago lamang iyon dito sa likod ng mga malalaking mga puno. Dahan-dahan na muling nagsasaboy ang matanda doon ng mga pulbo at patuloy pa rin ang pag-uusal nito ng mga orasyon. Ngunit ang dalawang pulis naman sa likuran ang biglang nagsigawan nang may tumamang mga palo nito sa kanilang mga ulo. Agad na hindi na gumagalaw pa ang dalawang mga pulis pagbagsak ng mga ito sa lupa. Nagkagulo agad ang mga pulis at hindi nila malaman kung saan ibabaling at itutok ang kanilang dalang mga armas. Maagap naman
na tumakbo itong si Tata Ibo at inatake itong si Jackal. Panakanakang nakikita kasi ng matanda itong si Jackal dahil sa kanyang mga isinaboy na mga pulbo sa paligid. Ngunit hirap pa rin ang mga pulis na makita itong si Jackal. Tanging si Tata Ibo lamang ang paminsan-minsan na makakita sa priso. Mabilis na hinahataw ito ni Tata Ibo sa hawak na itak. Pinagbabaril naman ng mga pulis ang bawat kakaharapin itong si Tata Ibo kahit na wala silang anumang nakikitang tao sa paligid. Kumbaga, nanghuhula na lamang ang mga ito. Pati itong si Valiente. Ngunit napakahirap na makipaglaban sa taong hindi mo nakikita. Ilang sandali pa, isang pulis na naman ang bumagsak. May tama ito ng mga palo sa kanyang ulo. Bawat tamaan kasi ni Jackal, sinisigurado talaga nitong hindi na ito muling makakatayo pa. Ngunit sa isang iglap, may tinamaan itong si Tata Ibo na isang nilalang. Batid talaga ng matanda na tinamaan niya itong si Jackal. Kaya muling isinaboy niya ang kanyang hawak na mga pulbo doon sa mga kakahuyan na malapit lamang sa kanilang kinatatayuan. At ilang sandali lamang may nakita ang mga ito na isang katawan ang nakahandusay doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy. At batid nilang ang preso na iyon batay na rin sa kasuotan nito. Sa galit ng mga pulis, ibinuhos ng mga ito ang galit doon sa bangkay na nakahandusay sa lupa. Walang habas na pinagbabaril nila ito. Pati pa nga itong si Valiente, nagsisigaw na ito na pinatigil ang mga ginawang pagbaril ng mga kasamahang pulis doon sa bangkay. At pagkatapos, walang habas niya itong pinagsasaksak sa buong katawan sa kanyang hawak na patalim. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagtataka itong si Tata Ibo. Mukhang may mali sa mga pangyayari. Wika nito kay Valiente. Tama na iyan, Valiente. Mukhang may mali sa mga pangyayari. Naisahan tayo ng ating kalaban, punyeta. Hindi lamang malakas ang tangan niyang mutya. Malakas din ang kakayahan nito sa mga orasyon. Tatlong mga banyagang salita ang mga sinasambit ng matanda at nang ituro nito ang bangkay na nasa lupa at sabuyan muli ng mga pulbo, biglang nagbago ang anyo nito na nagiging putol na puno ng kahoy. Isang malakas na linlang ang ginawa nitong si Jackal. At bago pa makahuma sa pagkagulat ang mga pulis, biglang nagsisigaw na naman ang dalawa na nasa kanilang likuran nang matamaan na naman ang mga ito ng mga pagpalo nitong si Jackal. Lahat na tama ay sa ulo, kaya matapos na tamaan ito ni Jackal, agad nabubulagta ang mga ito at mamamatay. Maagap naman ang mga pulis at pinagbabaril ang maaaring kinaroroonan nitong si Jackal. Ngunit sunod-sunod nang bumagsak ang mga pulis at hindi man lamang nila nalalaman kung saan nanggagaling ang mga ginawang pag-atake nitong si Jackal sa kanila. Napasigaw na itong si Tata Ibo. Kailangan na niyang gumawa ng mas mabisang paraan para makita na nila itong si Jackal. Dahil kung hindi, sa loob lamang ng ilang mga minuto, maaaring mauubos na silang lahat ng presong si Jackal. Ang mga kasamahang pulis ng matanda, hindi na malalaman ng mga ito ang kanilang mga dapat na gagawin. Kung saan-saan na nila itinutok ang mga hawak na baril at pinapaputok. Ngunit gayon paman, nagpapatuloy na hinaribas na ang mga ito ni Jackal. Pinugutan ng liig at pinagtataga ang kanilang mga ulo. Itong si Valiente, mariin itong nakikiramdam sa maaaring kinaroroonan ni Jackal. Hinahagilap niya kung saan ito maaaring atake. Ngunit hirap talaga siyang mahuli ang priso. Para mapatigil itong si Jackal, inatake na ito ni Tatay Ibo gamit ang kanyang matalas na itak. Pinagtataga na niya ang kinaroroonan nitong si Jackal. Ngunit sing bilis ng hangin ang mga ginawa nitong si Jackal, napatuloy pa rin na pinapatay ang lahat ng mga kasamahan ng matanda.
Nag-uusal na ng mga orasyon ang matanda at pagkatapos inihampas agad nito sa lupa ang dalawang mga palad. Matapos lamang iyon, biglang umihip ang malakas na hangin na sobrang napakalamig. Wika nitong si Tatay Ibo. Ipikit ninyo ang inyong mga mata. Palabasin ko lamang ang mga mandirigmang kalansay na galing sa mundo ng Diablo. Wala na akong maisip na paraan para mahuli ang ating kalaban. Walang makakaligtas sa talas ng mga mata ng aking mandirigma. Kahit nagamit pa nito ang malakas na mutya ng tagulilong, kaya nila itong sipatin at hanapin. Mabilis naman na sumunod ang mga ito sa ipinag-utos ng matanda. 3 mga pulis na lamang ang mga natitirang nakatayo at pang-apat itong si Valiente. Ilang sandali pa, matapos ang mga ginagawa ng matanda, biglang nabiyak na lamang ang mga lupa sa paligid. Naramdaman din itong si Jackal na parang uminog ang kapaligiran at makalipas lamang ang ilang mga sandali, mayroong mga makakapal na mga usok ang lumabas galing sa mga nabiyak na lupa. At mabilis din na naghulmang anyong mga tao ang mga ito. Habang itong si Tatay Ibo, patuloy ito sa mga ginagawang orasyon. Nakapikit ang mga mata ng matanda at nakataas ang dalawang mga kamay sa ere. Ilang sandali pa nang mabuo na ang mga maiitim na mga usok na nag-anyong tao. Nagulat itong si Jackal dahil nagiging mga kawal ang mga ito na mga kalansay at may hawak na mga espada. Bilib din itong si Jackal sa lakas ng kakayahan sa mga orasyon ng matandang kalaban. Matataas na kasi naantas sa kakayahan ng mga orasyon ang kanyang napalabas na mga ganitong uri ng mga nilalang. Ngunit sa isip ni Jackal, wala pa rin magagawa ang mga ito sa kanya. Mabilis nang nagtakbuhan ang mga kalansay papunta kay Jackal. Agad siyang nakikita ng mga ito kahit natangan niya ang mutya ng tagulilong. Ngunit bago pa makalapit ang mga ito sa kanya, mabilis nang nagbanggit ng mga banyagang salita itong si Jackal. Kinuha din niya ang kanyang medalyon at pinakain niya ito ng ilang mga dasal. At nang matapos na ang lahat ng mga iyon, inihampas niya ang hawak na medalyon sa lupa at sabay ng mga pagbanggit ng mga banyagang salita. Matapos lamang iyon, biglang napatigil ang mga kalansay sa gagawing pag-atake sana ng mga ito sa kanya at umikot ang mga mata ng mga ito. Wala pang 5 segundo, biglang pumihit na ang mga ito ng takbo at papaatake na doon sa kinaroroonan ng mga pulis at pati na rin doon sa matandang si Tatay Ibo. Napangiti itong si Jackal. Nagawa niyang mawasak at mabaliktad ang ginawang orasyon ni Tatay Ibo. Kaya din ni Jackal ang mga ganitong kakayahan na orasyon at mas malakas pa nga ang kanyang kaalaman na iyon kumpara sa matanda. Ngayon, ang grupo na ni Tatay Ibo ang punteriya ng kanyang mga pinalabas na mga mandirigmang kalansay. Napamulat ng mga mata ang matanda. Batid agad niyang nawasak ang kanyang ginawang mga orasyon. Ngunit ang kanyang hindi inaasahan ay ang pagbaliktad ng kanyang mga mandirigma na sila na ang inaatake ng mga ito. Wala nang magagawa pa itong si Tatay Ibo. Kailangan na niyang wasakin ang mga mandirigmang kalansay. Matapos na makapag-usal ito ng ilang mga banyagang salita, umindak agad ito sa lupa ng 3 mga bisis. Lahat ng mga papasugod sa kanila na mga kalansay na wasak ang mga ito at kumalat sa lupa ang mga buto. Ilang sandali lamang tuluyan nang naglaho ang mga ito sa paligid. Napamura na sa galit itong si Tatay Ibo. Wika nito sa mga kasamahan. Imulat na ninyo ang inyong mga mata. Kailangan na natin na makalabas muna sa gubat na ito. Hindi natin kakayanin ang lakas ng presyong iyan. Ngunit tutol itong si Valiente sa sinasabi ni Tatay Ibo. Wika nito sa matanda. Lumabas na kayo sa kakahuyan na ito, Tatay Ibo. Isama mo na ang mga walang kwintang pulis na ito.
Ako na ang papatay sa malapalos na presong iyan. Nag-alangan pa itong si Tatay Ibo dahil alam niyang walang magagawa itong si Valiente sa kakayahan at lakas ng presong nasa kakahuyan. Sa ilang mga minutong labanan, napagtanto na ni Tatay Ibo na mas malakas ang kalaban nila. Hindi lamang sa mga tangan na mga mutya, ngunit pati na rin sa mga kaalaman sa orasyon. Kailangan muna nilang sabihin ito kay Warden Domingo para makagawa pa ang mga ito ng mga paraan. Ilang sandali pa, sagot ng matanda kay Valiente. Ikaw na ang bahala, Valiente. Hindi ko nasaklaw ang iyong pag-iisip. Isipin mo lamang at tandaan ang mga sasabihin ko. Malakas ang presong iyan. Sagot naman itong si Valiente na nairita na sa mga pinagsasabi ng matanda. Lumabas na kayo mga mahihina at mga duwag. Ako ang papatay sa taong ito. Kaya wala nang inaksayang sandali sina Tatay Ibo kasama ang tatlong mga pulis. Nagmamadaling tumatakbo na ang mga ito papalabas ng kakahuyan. Balak pa sanang sundan ni Jackal ang mga iyon at tuluyan ng patayin. Ngunit napabaling ang kanyang atensyon doon sa isang dambuhalang tao na si Valiente. Wika nito sa kanya. Kaibigan, bilib ako sa galing at tangan mong mga kakayahan. Lumaban ka ng parihas. Isang kaduwagan lamang ang mga pinaggagawa mo. Harapin mo ako at labanan ng lalaki sa lalaki. Huwag kang magtago sa kadiliman. Sa isip naman itong si Jackal, total, wala nang iba pang mga kalaban doon sa kakahuyan at lumabas na din ang malakas na matandang albularyo. Wala nang dahilan para magtatago pa siya sa mga lilim ng mga puno ng kahoy. Haharapin niya ang hambog na pulis na ito. Ilang sandali lamang nagpapakita na itong si Jackal at dahan-dahan na itong naglalakad papalapit kay Valiente. Kita ni Jackal na napapangiti na ang pulis at naghubad na ito ng kasuotan sa itaas at bumungad kay Jackal ang bato-bato nitong pangangatawan. Matangkad na itong si Jackal. Nasa 6 na talampakan ito at 2 pulgada. Masyado na itong matangkad kung ikumpara sa mga pangkaraniwan. Ngunit di hamak na mas matangkad pa ang dambuhalang pulis na sa tingin ni Jackal umabot na ito ng 7 talampakan. Mas malapad at mas malaki din ang katawan nito. Wika nito kay Jackal. Ikaw pala ang taong responsable sa pagpatay sa aking mga kasamahan. Mukhang matikas at malakas ka nga. Hindi ko alam kung ano ang mga ginagawa mo. Anong klaseng motya meron ka at bigla ka na lamang na maglalaho. Huwag kang duwag. Maglalaban tayo ng parehas. Sagot naman itong si Jackal. Alam mo kaibigan, may mga narinig na din ako tungkol sa iyo. Isa kang walang awang pulis. Sinasaktan mo ang mga priso na walang dahilan, basta gugustuhin mo lamang. Ngayon, tatapusin ko na ang katampalasan mo. Hindi ka na dapat na nagiging pulis pa. Walang pakialam itong si Jackal kahit nandambuhala pa ang katawan ng kanyang kalaban ngayon. Isa lamang ang nasa kanyang isip. Walang iba ay ang patayin ang taong ito. Nakakuyom na ang mga kamao nitong si Jackal at naikarga na rin ang mga dasal para sa kanyang mutya ng kampana. Ipatikim niya ngayon sa dambuhalang ito na nagkakamali ito ng hinamon. Mabilis nang tumakbo itong si Jackal ng napakabilis papunta doon sa kinatatayuan nitong si Valiente. Habang ang malaking pulis handang-handa na rin ito sa duelo nila ng priso. Ilang sandali pa, biglang umigpaw sa ere itong si Jackal at nagpakawala ng ilang mga pagsipa. Malaki man ang katawan nitong si Valiente, ngunit nakakamangha pa rin ang kabilisan nitong taglay. Agad itong nakatras at nailagan ang mga pag-ataking iyon ni Jackal. Pagkatapos, agad na din itong bumira ng mga paghiganting mga suntok.
Dalawang mga rumaragasang mga suntok ang mga pinakawalan na sunod-sunod itong si Valiente. Nakamuntikan sanang tamaan itong si Jackal. Mabuti at agad siyang napagulong. Ngunit kahit na nakalayo agad itong si Jackal, mabilis pa rin na nakasunod sa kanyang likuran ang napakalaking tao. Wika pa nito kay Jackal. At saan ka naman papunta? Natatakot ka na ba sa akin? Sagot naman itong si Jackal. Hindi ako natatakot sa lakas mo. Natatakot ako sa kapangitan mo. Nang marinig ito ng pulis, mas lalong nanggagalaiti ito sa galit at dinamba na itong si Jackal. Sabay naman sa mga ginagawang iyon ni Valiente, mabilis na pumihit paikot sa harapan itong si Jackal. At isang suntok na galing sa baba ang kanyang pinakawalan na tumama naman sa panga nitong si Valiente. Nayanig ang katawan ng nabuhalang tao at agad itong nagpasuray-suray, nangangatog ang kanyang mga tuhod. Naramdaman talaga nito ang lakas ng suntok na iyon. Mabilis na muling kumilos itong si Jackal. Agad na nagpakawala muli ito ng isa pang suntok para sana tapusin na itong si Valiente. Ngunit dinamba na siya ng dambuhalang tao at kinubawa na. Kahit nangarag ang katawan nito, nagawa pa rin itong mahuli si Jackal. Niyakap ito ni Valiente at isinama sa pagtalon paitaas. Wika pa nito kay Jackal. Tingnan natin ang husay mo. Isasama kita sa kamatayan. At nang pagbagsak ng mga ito sa lupa, umikot itong si Valiente para ulo ang mauna sa paglagapak ng mga ito sa lupa. Ngunit bago pa mangyari iyon, mabilis nang nakagawa ng paraan itong si Jackal. Agad niyang nahawakan ang bandang liig nitong si Valiente at walang pagdadalawang isip na piniga niya ang buto na nandoon. Napaigik itong si Valiente at napaluwag ang pagkakahawak nito kay Jackal. Iyon na ang kanyang pagkakataon. Nawala na ng balanse itong si Valiente. Kaya nagawa ni Jackal na mahawakan ito sa may bandang ulo at pagbagsak nila doon sa lupa, sabay ng pag-untog ni Jackal sa ulo ni Valiente doon sa isang nakausling batuhan. Sa lakas ng ginawang iyon ni Jackal, nabasag pa nga ang bungo ng pulis na agaran nitong ikinamatay. Napayuko itong si Jackal. Pagkatapos, medyo nagamit din niya ang kanyang buong lakas sa labanan nila ng dambuhalang pulis na ito. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpalingon-lingon itong si Jackal sa buong paligid. Sa kanyang isip ngayon, kailangan niyang makalabas sa kakahuyan na ito at tuluyang makalabas na rin sa bakod ng kulungan. Hawak na niya ang ebidensya. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay maibigay ang 2 maliit na libro kay Hippie Mendoza. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, tuluyang naibalita na nila ni Tatay Ibo ang mga kaganapan doon sa loob ng kakahuyan. Sinabi ng matanda na hindi niya kaya ang lakas ng kalaban. Bukod sa may tangan itong mga mutya, malakas din ang kakayahan nito sa mga orasyon. Sinabi din ni Tatay Ibo na halos lahat ng mga kasama nilang mga pulis ay napatay agad sa loob ng ilang mga minuto. At sinama na rin ni Tatay Ibo sa mga namatay itong si Valiente. Alam ng matanda na hindi na iyon makakalabas pa doon sa kakahuyan na buhay. Napamura na itong si Warden Domingo. Napakalaking sakit ng ulo ang ibinigay ng prisong si Jackal. Agad na nag-utos ito sa kanyang isa pang kanang kamay na palabasin na ang kanyang mga kasabwat na mga kriminal na nakakulong. Ang mga kriminal na ito ay ang kanyang mga utusan kung mayroong gusto siyang ipapatay doon sa labas. Kakaiba ang bangis ng mga prisong ito. Marami nang naitumba ang mga ito at walang takot na mamatay. Para may laban naman ang mga ito doon sa prisong nasa loob ng kakahuyan. May ibinigay itong si Tatay Ibo sa lahat ng mga ito na mga pulbo. Kinuha din ng matanda ang isang dahon at ipinahid ang mga katas nito sa mga mata ng mga prisong kriminal.
Sa ganitong paraan maaari na nilang makita at masipat itong si Jackal. Utos din itong si Tatay Ibo na ikalat din nila ang mga pulbo doon sa kakahuyan. May mga pulis din na pinasama itong si Warden Domingo doon sa mga prisong kriminal. Ngunit hindi napapasok ang mga pulis sa loob ng kakahuyan. Magbabantay lamang ang mga ito sa paligid ng kakahuyan para tiyakin na hindi na makakatakas pa at makalabas itong si Jackal. Samantalang itong si Jackal, nang papalabas na sana ito ng kakahuyan, may nakita siyang maraming mga priso ang papunta sa kanyang kinaroroonan. Nakikilala niya agad ang mga ito. Ang grupong ito ang mga sinasabi ng kanilang mga kakilala sa loob ng silda na naghari-harian sa kulungan na iyon at kilalang mga bataan at mga tirador ng warden. Sa tingin ni Jackal, mukhang mahigit sa 20 ang bilang ng mga ito at batid niya agad na siya ang hinahanap ng mga ito. Hindi siya pwedeng lumabas. Sa tingin niya, kumakalat sa kanyang katawan ang mga pulbong inilatag ng matandang si Tatay Ibo kanina at maliwanag din ang sikat ng araw sa labas ng kakahuyan. Kaya batid niyang makikita siya agad ng mga ito. Mabilis na muling pumasok sa loob ng kakahuyan itong si Jackal at humanda sa muling pagsabak ng bakbakan. Habang nangyayari naman ang mga bagay na iyon, nakagawa ng paraan itong si Tatay Gado para matawagan ang hippie sa bayan na iyon. Nang mapag-alaman itong si Hippie Mendoza, agad na gumawa ito ng paraan para makausap ang mga tauhan na lihim niyang espiya din sa loob ng kulungan. Walang kahirap-hirap ang grupo nila ni Tatay Gado na nakapasok doon sa loob ng isa pang gusali na malapit lamang doon sa kakahuyan. 2 pulis at 5 mga priso ang kasama nitong si Tatay Gado. Kasama na rin itong si Buwi. May hinala kasi ang grupo nila ni Tatay Gado na sa loob ng gusaling iyon nandoon na ninirahan ang mga alagad ni Warden Domingo na kampon ng kadiliman. Maingat ang kanilang mga kilos. Ang mga nagbabantay kasi na mga pulis doon sa loob ng gusaling ito, sumama ang mga ito doon sa mga prisong papunta doon sa kakahuyan na pinagtataguan nitong si Jackal. Ang 2 mga pulis naman na kasama nila ni Tatay Gado at ang mga pulis na kakampi nila ni Hippie Mendoza ay nakapwisto doon sa mga silda. Pinaalis kasi pansamantala ang lahat ng mga priso at inilagay ang mga ito doon sa pasukan ng kulungan. Ang grupo naman nila ni Warden Domingo, mariin na nagpupulong ang mga ito doon sa tagong lugar. Nagpupulong ang mga ito sa kanilang dapat na gagawin. Nalalagay ngayon sa alanganin ang kanilang mga buhay dahil nga hawak ng priso ang isang malaking ebidensya na maaaring makapagbagsak sa kanila. Doon sa loob ng gusali, agad na nasipat nila ni Tatay Gado ang paggawaan ng bato. Tama nga sila sa kanilang mga hinala na ang kulungan na ito ang ginawang paggawaan ng mga syabo ng mga tiwaling mga pulis na nakapisto sa kulungan na iyon na pinamumunuan nitong si Warden Domingo. Gulat na gulat pa nga ang grupo nila ni Tatay Gado dahil sa laki at lawak ng mga paggawaan doon. Mabilis na kinunan nila ito ng mga litrato. Dagdag ebidensya ito kung sakali. Ngunit habang ginagawa nila ang mga bagay na ito, may narinig silang angil sa paligid. Kaya napatigil ang mga ito sa kanilang mga ginagawa. Wika agad itong si Tatay Gado. Huminahon kayo. Mukhang may mga matang lihim na nagmamasid sa atin. Ang 2 mga pulis na kasama ng mga ito, nakahanda na din ang 2 mga baril ng 2. Pati sina Boy at Tatay Gado at ang iba pang mga priso na kasama nila, nakahanda na ang kanilang mga hawak na itak. Alam nila kasi na ang gusaling pinapasukan nila, dito naninirahan ang pamilya ng mga aswang na kasabwat at utusan nitong si Warden Domingo. Mga aswang din na mga priso ang mga ito. Ngunit pinapakinabangan ito ng warden.
Mariin na nakikiramdam lamang ang grupo nila ni Tatay Gado at walang halos na gumagalaw sa mga ito. Papalapit na kasi sa kanilang kinaroroonan ang mga narinig nilang mga pag-angil. Ilang saglit pa, may nakita na ang mga ito na 4 na mga nilalang na sobrang napakapangit ang mga hitsura. Pulang-pula ang mga mata ng mga ito at naglalaway ang bibig. Alam agad ng mga ito na mga aswang ang mga nilalang napapalapit sa kanilang kinaroroonan. Hindi pa sila nakikita ng mga aswang, ngunit batid nilang naamoy na sila ng mga halimaw na ito. Kaya nakahanda na ang grupo nila ni Tatay Gado. Ilang sandali lamang, agad nang nagtalunan ang mga aswang at nang masipat na sila ng mga ito, agad na silang inaatake. Ngunit nang magpaputok na ang mga pulis, agad naman na nagpulasan ang mga aswang papunta doon sa kasulok-sulukan ng gusali. Mabilis naman ang naging kilos nila ni Tatay Gado. Agad nilang sinusundan ang mga aswang. Wika pa ng matandang albularyo. "Sumunod kayo sa akin. Talasan ninyo ang inyong mga mata." Mukhang hindi 4 lamang ang mga aswang na nandirito sa loob ng gusaling ito. Nauuna sina Boy at Tatay Gado na may hawak na mga matatalas na mga itak. Nag-uusal na din ng mga orasyon itong si Tatay Gado. Doon naman, sa loob ng kakahuyan, tuluyan nang nakapasok doon ang mga prisong may dalang mga itak, kadina at mga pamalong tubo. Kasalukuyang hinahagilap na nila ang maaring pinagtataguan nitong si Jackal. Sinunod din ng mga ito ang ibinilin sa kanila ng matandang si Tatay Ibo. Agad nilang ikinakalat ang mga pulbo doon sa kalubluuban ng mga kakahuyan, hanggang sa mapadako na ang mga ito doon sa unahan ng kubo. May mga nasipat ng mga palatandaan ang mga ito na nandoon itong si Jackal. Wika nang tumatayong pinuno ng mga ito na mayroong pangalan na Rigor. "Ayon kay Tatay Ibo, kakaiba ang galing at lakas sa pakikipaglaban ng ating tinutugis. Kaya mag-ingat kayo. Mukhang malapit na tayo sa kanyang kinaroroonan." Napansin itong si Jackal na may tangan ang mga ito na pulbo at alam niyang makikita na din siya ng mga kriminal na ito. Kaya plano niyang makipagsabayan na sa mga ito sa kamatayan. May hawak na tubo at itak itong si Jackal na napulot niya galing doon sa mga napatay niyang mga tauhan ni Warden Domingo. Kasalukuyang nagtatago itong si Jackal doon sa loob ng kubo. Ilang sandali pa, inutusan na ng pinuno ng mga kriminal ang 5 mga preso nito na tingnan ang loob ng kubo, pati na rin ang kalubluuban nito doon sa mga silid na nasa ilalim. Pagkapasok pa lamang ng 5, agad nang hinila ni Jackal ang isa sa mga ito at ginilitan niya ito sa liig. Pagkatapos, itinulak pababa doon sa ilalim ng kubo. Agad itong nangingisay at sumirit na nga ang maraming dugo galing sa natamong sugat nito sa liig. Gulat na gulat ang iba pa nitong mga kasamahan. Mabilis naman ang naging kilos nitong si Jackal. Agad nang pinagpapalo ang mga ito ni Jackal. Nang tamaan niya ang ulo ng isa, agad itong napaigik at natumba. Ang isa naman na nasa tapat ng pintuan, agad na nilundagan ito ni Jackal at ikinapit ang 2 mga paa sa liig nito. Pagkatapos, itinumba na ito sa lupa, sabay ng pagtarak nitong si Jackal sa kanyang dalang itak sa dibdib ng prisong kriminal. Wala na itong nagagawa. Agad itong napangasab at may lumabas na dugo galing sa bibig nito nang bumaon sa kanyang dibdib ang talim ng itak na bitbit nitong si Jackal. Wala na ding magagawa pa ang natitirang 2 preso, kundi labanan itong si Jackal. Wala na kasing pag-asa na makakalabas pa ang mga ito dahil sa kasalukuyan nakaharang na ang katawan ni Jackal doon sa may pintuan. Agad naman na nagpingkian ang kanilang mga dalang armas. Gumagawa pa nga ang mga ito ng mga pagkislap sa tuwing mapang-abot ang kanilang dalang mga itak. Ilang sandali pa,
Napaigik ang isang kalaban nang tamaan ito ni Jackal sa may bandang paa. Agad itong napaluhod at namimilipit na ito dahil sa sobrang sakit. Na siyang dahilan para naman matagpas nitong si Jackal ang liig ng priso. Agad na tumalsik ang ulo ng priso at gumulong pababa sa ilalim ng kubo, habang ang katawan nito tuluyang bumagsak at nangingisay. Ang isa naman, dahil sa galit, agad na gumanti ito ng mga pagtaga kay Jackal. Agad naman na naisangga ni Jackal ang kanyang hawak na tubo at pagkatapos gumanti na din ito ng mga pagtagpas na tumama naman sa iba't ibang parte ng katawan ng kalabang preso. Agad itong bumagsak sa lupa at nangingisay, at makalipas lamang ang ilang mga segundo, binawian na ito ng buhay. Sa mga pagkakataon na iyon, may mga nakakarinig sa mga naging komosyon doon sa loob ng kubo. Kaya karamihan sa mga ito nagtakbuhan na din papunta doon sa kubo para tingnan. Ngunit hindi na hinihintay pa ni Jackal na makakalapit ang mga iyon, dahil mabilis na siyang lumabas ng kubo at mabilis na tumakbo papasuot pa doon sa mga kakahuyan. Nang makita si Jackal ng mga priso, agad na nagsigawan ang mga ito na parang nakakita ng baboy damo na handang kakatayin. Nagtakbuhan ang mga ito doon sa kakahuyan papasunod kay Jackal. Mabilis naman na nagtatago itong si Jackal doon sa likod ng mga kakahuyan at inaabangan ang paglapit ng mga prisong kriminal. Wika agad ng isa sa mga priso. "Pinunong Rigor, biglang nawala ang taong iyon." Bulyaw naman na sagot ng namumuno sa mga ito. "Bobo ka. Nasa paligid lamang ang isang iyon. Mag-iingat kayo. Maaring nagtatago lamang ang isang iyon sa likod ng mga puno ng kahoy at sa mga malalagong damuhan." Agad na nakakalat na ang mga ito para hanapin itong si Jackal sa paligid. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minutong paghanap, agad na napasigaw ang isang priso doon sa likuran nang hampasin ito ni Jackal sa may batok, na naging dahilan para mapangarag ito at tuluyang matumba doon sa lupa. Sumunod na din na bumagsak ang isa pa nang matamaan ito ni Jackal ng mga pagtaga. Matapos noon, agad itong tumalon doon sa likod ng isa pang puno ng kahoy. Mabilis na nagtatago itong si Jackal sa ilalim ng mga makakapal na mga damo. Kaya nang sundan ito ng mga kalaban, nagugulat na naman ang mga ito dahil biglang nawala na naman doon ang prisong kanilang tinutugis. Mura ng mura na itong si Rigor habang pilit na hinahagilap ang pinagtataguan ni Jackal. Ilang sandali pa, mariin na nakikiramdam itong si Rigor doon sa mga damuhan, hanggang sa biglang umigpaw itong si Jackal galing doon sa mga makakapal na mga damuhan at inaatake ng walang pagdadalawang isip ang tumatayong pinuno ng mga prisong kriminal. Sa isip ni Jackal, mas mainam kung unang patumbahin niya ang pinuno ng mga ito. Sa gulat nitong si Rigor, hindi na nito nagawang masalag ang ginawang pagtagpas ni Jackal sa kanya. Tinamaan siya sa kanyang likod na naging dahilan para matumba siya doon sa lupa. Maagap naman ang mga kasamahan nito at mabilis na tinutulungan ang kanilang pinuno. Agad na nagtakbuhan ang mga ito at inaatake ng mga hampas at mga pagtaga gamit ang mga kadina at mga itak itong si Jackal. Gigil na ang mga ito na mapatay ang taong naging dahilan ng pagkalagas ng kanilang iba pang mga kasamahang preso. Nanatiling nakatayo lamang itong si Jackal at nakahanda na sa bakbakan. Wala na siyang planong magtago pa. Sa kanyang pakiwari, kayang-kaya na niya ang mga ito. Sinalubong na ni Jackal ang mga ito. Sinalubong ng mga pag-atake, pagtagpas at mga pagpalo. Dalawa agad sa mga priso ang natumba nang matamaan ng mga pagtagpas ni Jackal sa kanilang mga liig at mga ulo. Nagpapalitan ang mga ito
ng mga pag-atake. Ngunit mas lamang ang kakayahan nitong si Jackal sa kabila ng maraming bilang ng mga prisong kalaban. Sunod-sunod na nagsibagsakan ang mga prisong halang ang kaluluwa. Walang nagawa ang bangis ng mga ito kontra sa lakas ni Jackal. May mga ulong tumilapon at may mga nagsitalsikan na mga dugo. Nagkalat na rin ang mga bangkay sa paligid ng kakahuyan na iyon. Hanggang sa makalipas pa ang ilang mga minutong bakbakan, tumahimik na ang buong paligid. Nanatiling nakatayo itong si Jackal. May ilang sugat din sa kanyang katawan. Hindi naman malalalim ang mga ito. Mga dapis at galos lamang, sanhi ng mga taga ng mga kalaban at mga sugat na din galing doon sa mga sanga ng mga puno ng kahoy. Patay na din ang lahat ng mga priso na nandoon. Nagkalat na sa kakahuyan ang mga patay na katawan ng mga ito. May mga napugot ang mga ulo at mayroong mga putol-putol ang mga kamay at paa ng mga bangkay. Ilang sandaling nakatayo muna itong si Jackal at pagkatapos mabilis na itong kumilos para tuluyang makalabas na sa kakahuyan na iyon. Samantalang doon sa gusali, nagpapatuloy na ang labanan ng grupo nila ni Tatay Gado kontra ng mga aswang na nandoon. Nagawa pa ng mga aswang na mapatay ang isang pulis na kasamahan nila ni Tatay Gado. Malalakas din ang mga aswang at nakipaglaban na talaga ang mga ito para sa kanilang buhay. Nasusukol na kasi ang mga ito doon sa loob ng gusali. Hindi nila inaasahan na mayroong makakapasok doon na ibang mga tao bukod sa grupo nila ni Warden Domingo. Ngunit napapatay na din nila ang lahat ng mga aswang hanggang sa napatay nila ni Tatay Gado ang pinuno ng mga ito. May ilan naman sa kanila na may mga sugat din sa katawan. Utos agad itong si Tatay Gado kay Boy. Boy, isara natin ang lahat ng mga pintuan sa pasukan sa gusaling ito. Hintayin natin ang pagdating ng grupo nila ni Hippie Mendoza at ang paglabas ng Jackal sa loob ng kakahuyan. Katapusan na ng paghahari ni Domingo sa kulungan na ito. Sa kasalukuyan kasi, gumawa na ng paraan itong si Hippie Mendoza na hinding-hindi na makakatakas pa ang grupo ni Warden Domingo sa kulungan na iyon. Ang mga nakaantabay na mga tauhan ni Warden Domingo na nakapisto sa labas, nagawa ng mga tauhan ni Hippie Mendoza na madisarmahan ang mga ito. Nakakuha na rin kasi ng warrant ang grupo nila ni Hippie Mendoza tungkol sa mga naunang mga krimen na ginawa ni Warden Domingo. Ngunit hindi nga lamang ganon ito katibay. Ngunit sa isipan nila ni Hippie Mendoza, ang mga ebidensya na nasa loob ng kulungan na kasalukuyang hawak nila ni Jackal ang magdidiin sa warden. Ilang sandali pa, naglalakad na itong si Jackal palabas ng kakahuyan. Uwi ka naman agad nitong si Bowie kay Tatay Gado nang makita si Jackal na nasa labas na ng kakahuyan. Tatay Gado, nakalabas na si Jackal at sa tingin ko, nagawa na niyang mapatay ang lahat ng mga pumasok doon ng mga preso. Ngunit kakatapos pa lamang ng mga pinagsasabing iyon ni Bowie, biglang umaalingaw-ngaw ang mga putukan sa paligid ng kakahuyan. Hindi napansin ni Jackal na may mga pulis pala ang nakantabay sa labas ng kakahuyan na iyon. At nang makita itong si Jackal ng mga pulis, nagpaulan agad ang mga ito ng mga bala. Mabilis naman na napagulong itong si Jackal at pagkatapos tumalon doon sa dulong bahagi ng kulungan. Mabilis naman siyang sinusundan ng mga pulis para tapusin na. Nakita kasi ng mga pulis ang maraming mga dugo na nagkalat sa bawat dinadaanan ni Jackal. May tama ng mga bala itong si Jackal sa kanyang katawan. Ngunit mabilis pa rin itong nakapagtago doon sa mga simento at ilang mga bagay na ginagamit sa pagpapagawa pa sana ng dagdag na gusali sa kulungan na iyon.
may nakitang tubig itong si Jackal. Agad niyang ibinuhos ito sa kanyang mga sugat. Maraming dugo na ang nawala sa kanyang katawan, kaya kailangan na niyang palabasin ang mga balang nakabaon sa kanyang katawan. Mayroong mutya ng linta itong si Jackal. Kung mababasa ito ng tubig, agad na maghihilom ang mga natamong sugat nito sa katawan. At iyon nga ang nangyayari sa oras na iyon. Matapos na mabuhusan niya ng tubig ang kanyang mga sugat, walang ano-anong unti-unting naghihilom na ang kanyang mga natamong sugat. At saktong pagdating naman ng mga pulis doon, nagawa ni Jackal na agad na mapatumba ang dalawa sa mga ito nang paghampasin niya ang mga ulo ng mga ito gamit ang kanyang pamalong tubo. Samantalang ang isa, agad niya itong hinila at kinaladkad papunta doon sa likod ng malaking gusali. Sumunod naman agad ang iba sa mga ito. Ngunit hindi nila magawang barilin itong si Jackal. Baka kasi tamaan pa ang kanilang kasamahan na hawak-hawak ng preso. Ngunit habang tumatakbo ang mga ito, may narinig ang mga ito na mga putukan ng baril at sunod-sunod nang bumagsak ang mga pulis. Mabilis na palang nakalabas doon sa gusali sina Boy at balak ng mga ito na tulungan itong si Jackal. Saktong-sakto ang kanilang dating doon sa dulo ng gusali sa kulungan na iyon. Naabutan nila ang mga pulis habang hinahabol ng mga ito ang prisong si Jackal. Agad nilang pinagbabaril ang mga pulis, kaya sunod-sunod nang bumulagta ang mga ito at namamatay. Mabilis din ang naging kilos nitong si Jackal. Matapos na magilitan sa liig ang isang pulis na hawak niya, isinunod ang iba pang mga nagkagulong mga pulis at makalipas lamang ang ilang mga minuto, patay na ang lahat ng mga ito. Habang doon naman sa isa pang gusali kung saan nagpupulong ang grupo nila ni Warden Domingo, gulat na gulat ang mga ito at inutusan agad ang iba pang mga tauhan na mga pulis na tingnan ang mga nagaganap na putukan doon sa gusaling nasa gilid ng kakahuyan. Kasama na din ng mga ito itong si Tatay Ibo. Samantalang sina Jackal, wika agad ni Tatay Gado sa antingero. Mabuti at nagawa mo na ang misyon na ito, Jackal. Kakaunti na lamang at magtatagumpay na tayo sa lahat ng ating mga pinaghirapan. Kailangan natin na protektahan ang gusaling ito kung saan nandirito ang kanilang paggawaan ng mga iligal na gawain at malaking dagdag na ito na ebidensya para sa warden. Ngunit nang makita nila ang mga nagtatakbuhan ng mga pulis papunta sa kanilang kinaroroonan, mabilis na nagkukubli ang mga ito at nakipagbarilan sa mga pulis na paparating. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nagawa na makalabas doon sina Tatay Gado kasama itong si Jackal at sa tulong na rin ng mga preso at mga pulis na kakampi nila ni Hippie Mendoza doon sa loob ng kulungan na iyon. Nagawa nila ni Jackal at Tatay Gado na tuluyang maibigay kay Hippie Mendoza ang lahat ng mga ebidensyang hawak nila. At iyon na ang hudyat para purisahang pasukin ang kulungan na iyon ng mga tauhan ng Hippie at ng mga pulis na nakatalaga para sa mga ganitong uri na kaso. Habang sila Jackal at Tatay Gado, mabilis na bumalik ang mga ito doon sa pinangyarihan ng putukan. Ngunit ang kanilang pakay, balikan ang grupo nila ni Warden Domingo. Ngunit habang pabalik ang mga ito, gulat na gulat sina Tatay Gado nang makakaramdam ang mga ito ng pamamanhid sa kanilang buong katawan. Alam nilang mayroong tao ang gumawa sa kanila ng mga malalakas na mga tigalpo. At mabilis naman na gumawa ng mapangwasak ang dalawa. At ilang sandali lamang, doon sa gilid ng gusaling iyon, mabilis nang inaatake na sila ng mahigit sa 10 mga preso at kasama na itong si Tatay Ibo. Ayaw ng mga ito na susuko na buhay.
Gusto ng kanilang grupo na makipaglaban hanggang kamatayan. Nang mawasak na nila ang mga ibinatong tigalbo ng kalaban na matanda, nakahanda na ang kanilang mga hawak na mga armas. Mahabang itak ang hawak ni Tatay Gado at pamalong tubo pa rin ang gamit nitong si Jackal. Wika agad nitong si Tatay Gado kay Jackal. Jackal, kaya ko na ang mga ito. Kailangan na mahuli mo agad si Warden Domingo ng buhay. Batid kong hindi madaling magpapahuli ang mga ito at baka magkakaroon pa ng maraming mga mamamatay sa labanan na ito. Kung mahuli mo agad si Warden Domingo, matatapos na ang lahat ng kaguluhan na ito. Sa isip ni Jackal, tama ang mga sinasabi ng kanyang tiyuhin na si Tatay Gado. Kahit na nasusukol na nila ang mga tiwaling opisyal ng kulungan na iyon, lumalaban pa rin ang mga ito hanggang kamatayan. Kaya mabilis nang tumakbo itong si Jackal papunta doon sa kabilang bahagi ng gusali, habang itong si Tatay Gado handang-handa na ito sa bakbakan. Ang nasa isip ng albularyo, kailangan niyang mag-ingat sa isang albularyo na kakampi ni Warden Domingo, itong si Tatay Ibo. Pansin kasi ni Tatay Gado na malakas din ang mga kaalaman nito na mga tangan at sa mga orasyon. Nang makalapit na ang mga prisong may bitbit na mga matatalas na bagay, agad nang nagpapalitan ang mga ito ng mga pag-atake. Dalawa agad ang bumulagta doon sa mga prisong kriminal at sunod-sunod nang bumagsak ang iba pa. Malalaking tama sa kanilang mga ulo at liig ang agaran na ikinamatay ng mga ito. Nang makita ni Tatay Gado na umindak ng 3 bisis sa lupa itong si Tatay Ibo, agad rin na umindak ito ng 3 bisis para makontra ang mga ginagawa ng kalabang albularyo. Nakakahanap ng paraan itong si Tatay Gado para maibato ang isang linlang na orasyon. Nang makita naman ng mga kalaban na nanatiling nakaluhod itong si Tatay Gado sa lupa at hindi gumagalaw, pinagtutulungan na nila itong pinagtataga. Ang buong akala kasi ng mga ito, malakas ang tama ng tigalbo sa katawan ng kalabang antingero. Kaya agad nilang itong inatake at balak na patayin agad. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, nagulat itong si Tatay Ibo dahil biglang sumulpot na lamang itong si Tatay Gado sa kanyang likuran at kamunti ka na siyang tamaan ng mga ginawang pagtagpas nito. Habang ang pinagtataga ng mga priso na katawan ni Tatay Gado, biglang nagiging alikabok ito at humalo sa lupa. At nang mapalingon ang mga priso doon sa kinaroroonan ni Tatay Ibo, gulat na gulat ang mga ito nang makita nilang inaatake na ni Tatay Gado ang kasama nilang albularyo. Mabilis naman na nakakailag itong si Tatay Ibo sa mga unang pag-atake ni Tatay Gado. Ngunit sa mga huling hampas ng albularyong si Tatay Gado, tinatamaan na itong si Tatay Ibo. Bago pa nakakalapit ang ibang mga priso, na ibato na ni Tatay Gado ang mga malalakas na mga tigalbo at panggapos na naging dahilan para matumba sa lupa ang kalabang albularyo. At bago pa makalapit ang mga priso, may mga ugat ng puno ang dumaklot sa katawan ni Tatay Ibo at tuluyan na itong kinain ng lupa. Gulat na gulat ang mga prisong nakasaksi. Napatigil ang mga ito sa kanilang ginawang pag-atake sana kay Tatay Gado. Nakakaramdam na ang mga ito ng panginig sa kanilang katawan at sobrang pagkatakot. Hindi halos makapaniwala ang mga ito sa kanilang nasaksihan na kababalaghan. Ganun kalakas ang mga kaalaman nitong si Tatay Gado. At bago pa makatakas ang mga priso, inaatake na ito ng matandang albularyo isa-isa at pinagtataga. Mga hiyawan na lamang ang marinig mo at pag-igik sa bawat pagbagsak ng mga priso hanggang sa tuluyan ng namatay ang mga ito. Habang itong si Jackal, nagawa na din itong makapasok doon sa pinagtataguan ni Warden Domingo.
malakas pa rin ang dipinsa ng mga ito. Kaya hindi natitinag ang warden nang malaman na nakapasok na sa loob ang mga pulis na pinamumunuan nitong si Hippie Mendoza para hulihin silang lahat. Mahigit pa kasi sa 30 mga pulis at mga tauhan niya ang nasa isang gusali at mahigpit na nagbabantay sa buong paligid. Umaasa pa rin kasi ang kanilang grupo na makakatakas doon sa lugar na iyon. May mga tauhan pa ang warden na nasa labas at naghanap ng paraan. Ngunit ang hindi alam ng mga ito, nakakapasok na doon itong si Jackal. Gamit ngayon ng antingero ang kakayahan nito sa orasyon at tangan ang mutya ng tagulilong. Kaya nakapagtago pa rin itong si Jackal doon sa mga lilim na nandoon sa loob at nagawa nitong makalapit sa kinaroroonan ni Warden Domingo na walang nakakapansin. Bago pa makahuma ang mga ito, biglang pinitik ni Jackal ang liig ni Warden Domingo na siyang dahilan para agad itong mawalan ng malay at matumba doon sa sahig. Gulat na gulat ang mga kasamahan nitong mga pulis. At bago pa makakilos ang mga ito, napakabilis na inatake ang mga ito ni Jackal gamit ang kanyang pamalo na tubo. Isa-isang pinabagsak niya ang lahat ng mga nakapalibot sa warden. At bago matulungan ang mga ito ng iba pang mga kasamaan, nagawa na ni Jackal na mabitbit ang katawan ng warden at pagkatapos mabilis na itong tumalon palabas ng gusaling iyon. Nagkagulo na ang mga tauhan ni Warden Domingo na naging dahilan para mahuli ang mga ito ng mga nakapasok ng mga pulis sa gusaling iyon. Wala nang nagmamando sa mga ito, kaya napilitan ang karamihan sa kanila na sumuko na lamang. Hawak na ni Hippie Mendoza ang lahat ng mga ebidensya sa kasabwat ng warden sa loob ng kulungan. Kaya isa-isang dinampot ang mga ito ng mga pulis, pati na rin ang mga prisong kasabwat ng warden. Agad na inilagay ang mga priso doon sa isang malaking silda. Doon na ilalagay ang mga ito habang naghintay sa hatol sa kanilang mga kaso. Ngayon, hawak na nila ni Hippie Mendoza ang warden. Kasalukuyang nandoon ang mga ito sa isang malaking kwarto na nasa pasukan ng gusaling iyon. Wika nitong si Hippie Mendoza sa grupo ni Jackal at Tatay Gado. Napakalaking tulong ang ginawa ninyo, Tatay Gado, Jackal. Makakatanggap kayo ng malaking pabuya sa tagumpay ng inyong misyon. Ngayon, mababago na ang kulungan na ito at mapaparusahan ang mga nagkakasala. Hawak na natin ang mga ebidensya pati na ang isang gusali na paggawaan nila ng droga. Katapusan na ng kasamaan ni Warden Domingo. At hindi doon nagtatapos ang mga ginawang pagdampot ng mga pulis sa lahat ng mga kasabwat ni Warden Domingo. Dahil may ilang mga malalaking pangalan ang nadawit sa iligal na gawain ng warden, tulad ng ilang mga opisyal sa mga pulis at ilang mga naglilingkod sa bayan na tulad ng vice mayor at ilang mga kapitan sa bayan na iyon. Lumipas ang ilang mga sandali sa isang tagpo. Makikita mo ang dalawang tao na nag-uusap doon sa gitna ng kadiliman. Wika nito doon kay Kapitan Jackal habang may inabot ito na napakalaking halaga. Nandiyan na ang buong kabayaran, Kapitan Jackal. At nais kong magpasalamat dahil kung hindi ka pumayag sa misyon na ito, nakakatiyak ako na magpasa hanggang ngayon, gumagala pa rin at naghari-harian ang mga demonyo dito sa bayan na ito. Lalo na si Mayor Delpin. Sa muli, maraming salamat. At sa ulitin, kailangan pa rin namin ang iyong tulong at serbisyo. Tatawagan ka na lamang namin kapag nangangailangan na ang aming organisasyon ng tulong, Kapitan Jackal.
pagkatapos walang sabi-sabing agad na tumalikod na itong si Kapitan Jackal at agad na naglaho ito sa gitna ng kadiliman. Okay mga idol, maraming salamat po sa pakikinig. Pinagpawisan tayo mga idol, napakainit po dito sa kinaroroonan ko. Nais kong i-shoutout yung mga kaibigan natin. Kung hindi ko man ma-mention yung pangalan ninyo sa next upload na lamang natin, i-shoutout yung iba. Nais kong i-shoutout yung mga dati nating mga kaibigan at saka yung mga hindi ko na nakikita. Sana okay lamang po kayo mga idol, and sana nasa mabuti kayong kalagayan. Pasensya na po, hinihingal ako mga idol dahil sa init at sa pagnanarit ko na din. Nais kong pasalamatan muna yung mga tumulong sa atin dati. Kay Idol Marvin Maliberan, isa po yan sa mga supporter talaga natin at tumutulong. Nagbigay po ito sa atin ng seat ng computer seat, gaming chair, yung upuan. At saka marami kapag mayroon tayong occasion, mayroon tayong mga birthdays, kapistahan, Pasko, nagbibigay po ito sa atin ng tulong para po sa ating kasi dati mayroon tayong mga binibigyan din ng t-shirt, binibigyan ng GCash, marami tayong mga tinutulungan din. Ngunit ngayon wala na po tayong magagawa sa mga bagay na yun. Hindi ko na kayang gawin dahil wala na po akong partner mga idol. Kasi dati yung partner ko yung gumagawa talaga ng paraan kung paano nag-live streaming, mga ganun. Wala na po kasi nag-iisa na lamang po ako sa channel na ito. So, pinagpawisan talaga tayo mga idol. Talagang grabe yung pawis. So, wala na tayong ganon. Ngunit, still naalala ko pa rin yung malaking tulong ninyo. Lalo na kay Idol Marvin. Yung mga ka-team ko dati, alam niyo marami akong ka-team dati na mga kaibigan. Naalala ko pa sila si Joy, sila si Nining ni Cesario, si Erwin Cañete, kasama sila si Idol Marvin Maliberan. Dati napaka yung band namin, yung wala pa yung pandemic. Pandemic na pala yun mga idol, yung hindi pa tumama yung bagyong Odette sa atin. Kay Los Paul, isa po yan sa mga tumulong din sa atin. Napakalaking tulong po dahil noong bagyong Odette nawalan tayo, nagpadala po yan ng mahigit 100,000 mga idol. Napakalaking tulong po dahil wala po akong sahod sa mga pagkakataon na yon. Dahil bukod sa bagyo, tinamaan din tayo ng asthma at saka ng anxiety. So, medyo nahirapan tayo. At natulungan po tayo ni Madam Los Paul. So, maraming salamat pa rin po sa inyo at sa mga kasamahan niya. Nais ko rin pasalamatan yung mga dati nating kaibigan din. Yung mga dating nakikinig sa atin. Yung mga unang naniniwala sa atin dati. Maraming salamat sa inyo, sa inyong lahat. Hanggang ngayon hindi ko po makakalimutan kayo mga idol. Inyong mga si Emeline Binolirao, sina Madam Aurora Pasya, hindi ko na po nakikita yung mga comment nila. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo mga idol. Sana po. Si Madam B, sana patnubayan at mag-ingat po kayo lagi. And dito sa ating channel naman, yung mga medyo matagal na, katulad nila ni Madam Maria Dalimot, Nina Acaba, Rona Villaluz, di ba yun medyo may matagal na yan sa si Idol Alex, Idol Roman Villanueva. Maraming salamat sa inyo mga idol dahil patuloy kayong naniniwala sa atin, patuloy kayong nakikinig. And yan lamang po mga idol. So sa ngayon, mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat. Patuloy tayong magsama-sama sa lahat ng mga pagkakataon. Kahit dito lamang sa YouTube tayo magkakilala. Ngunit itinuring ko kayong pamilya, kaibigan at kakampi. So ngayon, mag-ingat tayo. Out na po tayo mga idol. Peace out.